Kinaumagahan naman nun, inaya na muna ni Noah na umuwi si Shirley para naman makatulog ito ng maayos doon. Dahil alam niya pagising-gising ito sa magdamag. Alam niya kasi naghihintay rin to at nagbabaka sakali na darating nga ang ama nito. Sige na anak, sumama ka na muna kay Noah. Ayos lamang naman ako rito. Nariyan naman ng mga kapatid mo. Sabi ni Nelia kay Shirley dahil ayaw nito na sumama kay Noah para umuwi muna sa unit ng binata at makapagpahinga man lamang. Napabuntong hininga naman si Shirley dahil sa sinabi ng kanyang ina. Ayaw niya kasi sana muna tong iwan dahil alam niyang nasasaktan pa rin to dahil hindi nga dumating ang kanyang ama kahapon. Sige po, Nay, pero babalik din po agad ako mamaya. Gusto ko po kasing narito lamang po ako kasama ninyo. Pero sige po, sasama muna po ako kay Noah. Sumusukong sagot na ni Shirley sa kanyang ina. Nilapitan pa niya ito at hinawakan sa kamay nito, saka to humalik sa noon ng kanyang ina. Ngilitian naman ni Nelia ang kanyang anak at pinipilit niyang ipakita rito na ayos lamang siya kahit ang totoo, nahihirapan na talaga siya sa kanyang sakit at parang hindi na nga talaga niya kaya. Akmang lalabas na sana ng silid na iyon sina Shirley at Noah nang hindi niya inaasahan. Saktong pagbukas ng pinto, nanlaki na lamang ang mata ni Shirley nang makita nila ang taong hindi niya inaasahan na darating doon. At magpapakita sa kanila, Tatay? Mahina pang sabi ni Shirley dahil nagulat talaga siya sa biglaang pagsulpot ngayon ng kanilang ama. Maging si Noah ay nagulat din sa biglaang pagdating ni Joel doon. Pasensya ka na anak kung di agad ako nakapunta kahapon dahil napakarami ko talagang kailangan gawin. Kaya hindi ako nakapunta dito, paliwanag at hinging paumanhin ni Joel sa kanyang anak. Napabuntong hininga naman si Shirley, saka siya tumango rito at saka rin niya binuksan na malaki ang pinto ng silid ng kanyang ina. Naging hudyat naman yon upang humakbang na papasok si Joel. Pagpasok na Joel sa loob ay nakita niya kaagad si Nelia, nakaratay sa higaan at maluha-luha pa siya dahil sa sobrang laki ng pinagbago ng katawan nito. Hindi rin siya makapaniwala sa kalagayan nito dahil ang buong akala niya magaling na nga ito, pero mukhang lalo pa ngang lumala ang karamdaman nito ngayon. Nelia? Maluhaluhang tawag ni Joel sa ina ni Shirley at mabigat pa ang bawat paghakbang niya dahil parang bigla siyang nanghina dahil nakikita niyang kalagayan nito ngayon. Agad namang napalingon si Nelia pati na rin ng tatlo pang kapatid ni Shirley na naroon din sa gawin ng kanilang ama. Tatay? Sabi ni Ashley at agad pa nga itong tumakbo papalapit kay Joel at agad niya itong niyakap. Ang dalawa namang kapatid pa ni Shirley na sina April at Sherwin nanatili lamang sa tabi ng kanilang ina habang nakatingin sa kanilang ama. Naglakad naman na si Shirley at Noah pabalik sa loob at agad nang nilapitan ni Shirley ang dalawa pa niyang kapatid. Agad ngang napayakap ang mga to kay Shirley. Nanatili lamang naman si Noah sa may likuran ng kanyang nobyo. Tatay, bakit ngayon lamang po kayo? Ang tagal po kayong hinintay ni nanay. Ang tagal niyo pong hinintay ang pagbabalik ninyo, kaya po hindi siya nagpapagamot dahil sa inyo. Bakit ngayon lamang po kayo? Puno ng hinanakit na sabi ni Ashley sa kanyang ama, habang umiiyak nang kumala siya sa pagkakayakap niya dito. Masaya naman siyang makitang muli ang kanilang ama, pero hindi niya rin mapigilan na sumbatan ito dahil sa kalagayan ngayon ng kanilang ina. Hindi naman naka-emek si Joel dahil sa sinabi ni Ashley at di na rin niya napigilan pa ang pag-agos ng kanyang luha habang titig na titig siya kay Nelia na umiiyak na rin habang nakahiga. Dahan-dahan namang humakbang si Joel papalapit kay Nelia na makalapit siya rito at tiningnan niya ang kabuuan nito. Napapikit na lang siya ng mariin dahil napakalayo na nito sa Nelia na nakilala niya dati na masayahin at masigla. Dahil ngayon, nakahiga na lamang ito habang may nakakabit sa kamay nito at may nakalagay pa na oxygen sa may ilong nito. Hindi niya rin maiwasan ang pag-agos ng masaganang luha niya dahil kitang-kita niya na ngayon kung gaano kalaki ang ibinagsak ng katawan ni Nelia. Dahil kung titingnan mo nga ito ngayon, sobrang payat na nito at kita mo rin ang paghabol ng hininga nito. Nelia, patawarin mo ko? Sabi ni Joel at hindi niya na napigilan ng mapahagulhol at agad niya pang hinawakan ang kamay ni Nelia. Di naman makapagsalita si Nelia dahil naiyak na rin ito. Masaya siya ngayon na muli niyang nakita ang ama ng kanyang mga anak.
Gustuhin man niyang bumangon para yakapin ito, ay hindi niya talaga magawa dahil kahit nga paghinga nahihirapan na siya. Kaya kahit pagbangon nga, hindi na talaga niya magawa. Naiyak na lamang din sina Shirley at ang kapatid niya dahil sa eksenang nakikita nila ngayon sa kanilang mga magulang. Agad na nga ring tumakbo si Ashley papunta kina Shirley at agad na yumakap sa mga kapatid niya. Sorry, patawarin mo ako, Nelia, kung nagsinungaling ako sa'yo noon. Patawarin mo ako kung pinaasa kita ng matagal na panahon. Patawarin mo ako. Humahagulgol pa na sabi ni Joel kay Nelia. Halos wala nang ibang maririnig sa silid na iyon, kundi ang kanilang pag-iyak na magkakapatid, pati na rin ang iyak ng kanilang mga magulang. Nang makahuma naman si Joel, nag-angat naman na siya ng tingin at hinaplos pa niya ang mukha ni Nelia dahilan para mapapikit si Nelia, kasabay ng pag-agos ng luha dito. Patawarin mo ako, Nelia. Patawad kung hindi ako bumalik. Patawad sa hindi ko pagsasabi sa iyo ng totoo. Muli, sabi ni Joel kay Nelia dahil wala na siyang ibang masabi kundi humingi ng tawad dito ngayon dahil alam niyang malaki ang kasalanan niya rito at sa mga anak nila. Nang magmulat si Nelia ay bahagya na lamang siyang ngumiti kay Joel. Masaya naman siya na muli niyang makita ang lalaking pinakamamahal niya. Pero malungkot din naman siya sa kaalaman na totoo nga talagang sinabi ni Shirley sa kanya tungkol sa ama nito. Agad nang nagpahid ang kanyang luha sa Joel at sa kanya matamis nang initian si Nelia. Matagal ko na kayong pinapahanap ng mga anak natin pero wala na kayo sa dati nating tinitirhan at ilang taon na rin naghahanap sa inyo ang mga tauhan ko. At ngayong narito ka na at ang mga anak natin, pangako, babawi ako sa iyo. Babawi ako sa mga anak natin na ilang taong nagkawalay tayo. Sabi pa ni Joel kasabay ng muling pag-agos ng kanyang luha. Oo, alam ko. Malaki ang kasalanan ko sa iyo dahil ako ang nagsabi ng totoo sa iyo dati, Nelia. Patawad sa pagsisinungaling ko at hindi pagsasabi na meron na talaga akong asawa noon. Patawarin mo ko. Sana pabayaan mo ako ngayon na makabawi sa lahat ng kasalanan at pagkukulang ko sa inyo ng mga bata. Dagdag pa ni Joel habang hawak pa rin niya ang kamay ni Nelia. Ngumiti naman si Nelia kay Joel habang titig na titig siya sa mukha nito. Salamat at pinuntahan mo ko. Salamat at muli kang nagpakita sa akin. Hindi mo man natupad ang pangako mo sa amin ng mga anak mo, masaya akong malaman na nasa maayos ka naman palang kalagayan. Hapong-hapo na sabi ni Nelia at pinilit niya talaga na magsalita kahit na nakakaramdam na siya ng parinikip ng dibdib niya. Sorry kung napabayaan ko kayo. Sagot naman ni Joel at napahagulhol na nga itong muli ng iyak. Tahimik naman na umiiyak at nakikinig sila Shirley at ang mga kapatid niya sa kanyang mga magulang. Nanatili ring nakayakap sa kanya ang tatlo niyang kapatid habang umiiyak ang mga ito. Ilang sandali pa silang nanatili sa ganong sitwasyon at puro pag-iyak at pagkikbi nga ang maririnig mo sa silid ni Nelia. Nang medyo kalmado na si Joel, agad na siyang nagpunas ng kanyang luha sa kanya hinarap ang kanyang mga anak. Kamusta na kayo mga anak? Pasensya na kayo kay tatay ha? Sorry kung napabayaan ko kayo. Tila nahihiyapang sabi ni Joel sa kanyang mga anak. Di naman umimik ang mga kapatid ni Shirley, nanatili pa rin nakayakap sa kanya ang dalawa niyang kapatid, habang si Ashley nanatili lamang na nakatayo sa tabi ni Shirley. Napabuntong hininga naman si Joel. Wala lang talaga siyang makukuhang sagot sa kanyang mga anak. Pwede ko ba kayong makausap? Mayakap? Tanong pa ni Joel sa kanyang mga anak, pero wala pa rin siyang nakuhang sagot sa mga ito. Kaya napabuntong hininga na lamang siyang muli at dahan-dahang tumango. I understand. Alam ko, masama ang loob niyo sa akin sa pag-iwan ko sa inyo noon. Sana'y mapatawad niyo pa ako at handa akong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Sabi pa ni Joel habang seryoso siyang nakatingin sa kanyang mga anak. Napabuntong hininga naman si Shirley nang hindi pa rin magsalita ang kanyang tatlong nakababatang kapatid. Siya kasi nakausap niya ng kanyang ama kaya hindi na lang talaga siya sumasagot ngayon. Pasensya na po. Sana po ay maintindihan ninyo ang mga kapatid ko dahil alam nila kung anong pinagdadaanan namin noong mga panahon na wala po kayo. Kaya hindi nyo rin po sila masisisi kung malayo ang loob nila sa inyo. Sagot na ni Shirley sa kanilang ama. Dahan-dahan tumango si Joel habang may pilit ng ngiti sa labi nito dahil sa totoo lang, nasasaktan din naman siya sa hindi pagtugon ng kanyang mga anak sa kanya. Namimiss niya rin kasi ang mga ito at totoong gusto niya rin makabawi sa mga ito ngayon.
Naiintindihan ko. Hindi ko naman kayo mapipilit na maging malapit sa akin, mga anak. Pero sana mapatawad niyo pa rin ako dahil mahal na mahal ko kayong mga anak ko. Sagot ni Joel kay Shirley. Hindi mo kami mahal dahil kung mahal mo kami, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan, edi sana. Hindi naging malala ang sakit ni nanay dahil sa pagpapaasa mo sa kanya. Mabuti pang ibang tao na tulungan kami. Samantalang ikaw na ama namin, pinabayaan kami. Ayaw na namin sa inyo dahil kasalanan niyo lahat ng to. Galit na sabat na ni Sherwin dahil di niya na kinaya pa ang pagtitimpi niyang sumbatan ng kanilang ama dahil totoong masama ang loob niya rito. Alam niya kasi lahat ng pinagdaanan ng kanilang ina at ate Shirley niya. Dumala nga ang sakit ng kanilang ina dahil sa kakahintay sa kanilang ama habang ate Shirley nga niya, kailangan magsakripisyo na malayo sa kanila para makapagtrabaho at may maipangtustos sa kanila sa probinsya. Dahil nag-iisa nga siyang lalaki sa magkakapatid, gustuhin man niyang tulungan ng mga kapatid niya, hindi nga niya magawa dahil menor de edad pa lamang siya. Sherwin, tama na yan. Saway na ni Shirley sa kanyang nakababatang kapatid dahil hindi pa rin naman dapat na binabastos at igagalang kanilang ama. Hindi ate, totoo naman lahat ng sinabi ko ah. Totoo naman na pinabayaan niya tayo, di ba? Dahil hindi tayo mahalaga sa kanya at hindi niya tayo mahal. May iba na siyang pamilya at yun ang tunay niyang mahal at hindi tayo. Sagot na ni Sherwin sa kanyang ate Shirley, habang nanatiling masama ang kanyang tingin sa kanilang ama. Huwag niyo na lamang po ulit kaming paasahin pa, tatay, dahil kaya na namin. Nakaya namin na wala kayo ng ilang taon, kaya kakayanin namin ngayon kahit wala kayo. Sabi pa ni Sherwin sa kanilang ama, saka to dali-dali nang lumabas ng silid ng kanilang ina. Sherwin, sandali, saan ka pupunta? Sabi ni Shirley at akmang hahabulin nga sana ito nang pigilan siya ni Ashley. Ako na lang ang susunod kay Sherwin, ate. Sabi ni Ashley, saka to dali-dali nang lumabas ng silid na iyon para habulin sa Sherwin. Napabuntong hininga na lamang si Shirley dahil hindi niya naman talaga masisisi ang kanyang mga kapatid kung sumamaman ang loob ng mga to sa kanilang ama dahil kahit naman siya may sama rin ang loob dito pero wala na rin naman kasi silang magagawa pa. Nangyari na ang mga nangyari. Tahimik lang naman na nakikinig si Nelia sa kanyang mag-ama at di nga niya napigilan pa ang pag-alpas ng kanyang luha dahil sa mga naririnig niya. Nanatili lamang naman nakayoko sa Joel habang pinapakinggan ang lahat ng sinabi ng kanyang anak na lalaki at parang punyal naman yun na tumusok sa kanyang buong pagkatao dahil totoo naman lahat ng sinabi nito na talagang napabayaan nga niya si Nelia at ang kanilang mga anak. Pasensya na po kayo kay Sherwin. Kayo na lamang po sanang bahalang umintindi sa kanya. Sabi ni Shirley sa kanilang ama. Napabuntong hininga naman sa Joel, saka siya dahan-dahang tumango. Oo, naiintindihan ko naman siya. Naiintindihan ko rin naman kung may sama kayo ng loob sa akin dahil totoo naman lahat ng sinabi ni Sherwin na napabayaan ko kayo at aminado naman ako doon. Sana lamang dumating ang araw na mapatawad niyo ako sa ginawa ko sa inyo at sana rin hayaan niyo akong makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Sagot naman ni Joel kay Shirley. Hindi niyo na po kailangan pang bumawi sa amin dahil nakaya naman po namin na maraming taon na wala kayo at isa pa po. May pamilya po kayo at mukhang mas kailangan po kayo ng anak ninyo. Sagot naman ni Shirley sa kanilang ama. Hindi naman nakasagot pa si Joel sa kanyang anak dahil wala siyang maapuhap na salitang isasagot dito. Pagpasensyahan mo ng anak mo ha? Sabat na ni Nelia habang habol pa rin ito ang kanyang hininga. Nahihirapan kasi siyang huminga kanina pa pero di na nga lamang ngayon sinasabi pa dahil alam niya lalo lang mag-aalala ang kanyang mga anak. Napansin naman yon kaagad ni Shirley kaya naman agad niyang nilapitan ng kanyang ina dahil parang kaiba ang paghabol ng hininga nito ngayon. Nay, ayos lang po ba kayo? May iba pa po ba kayong nararamdaman? Puno ng pag-aalalang tanong ni Shirley sa kanyang ina. Nginitian naman ni Nelia si Shirley at pilit kanyang inaabot ang kamay ng kanyang anak. At nang mapansin nga ni Shirley agad na niyang hinawakan ang kanyang kamay at ramdam niya ang panlalamig ng kamay nito at nang tingnan niya ang mukha ng kanyang ina, namumutla na nga ito kaya lalo siyang kinabahan para dito. Nay, may nararamdaman po ba kayo? Sabihin niyo po sa akin. Sabi pa ni Shirley habang hawak niya na mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Nawa, pasuyo naman, patawag ng doktor ni nanay. Pakisuyo na ni Shirley sa kanyang nobyo dahil ayaw niyang bitiwan ang kanyang ina. Agad namang tumalima si Noah upang tawagin ang doktor ni Nelia. Umiti naman si Nelia sa kanyang anak at pinipilit niyang gantihan to ng pisil sa kamay pero wala talaga siyang kalakas-lakas para gawin yon. Anak,
Kung mawala man ako ngayon, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo, ha? Hindi ko na talaga kaya, anak. Nahihirapan na ako. Sabi pa ni Nelia kay Shirley at hirap na talaga siyang magsalita pero pinipilit na lamang talaga niya. Nay, ano pa ba yung sinasabi ninyo? Hindi po kayo mawawala sa amin. Matagal pa po namin kayong makakasama. Sabi ni Shirley sa kanyang ina, kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Maging ang kapatid niyang si April, nakahawak na rin sa kanyang ina habang umiiyak. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Huwag niyong pababayaan ang isa't isa. Magmahalan kayo. Sana rin mapatawad niyo ang tatay ninyo. Alam ko na may dahilan siya kaya niya nagawa yon. Kaya't sana'y magkaroon ng pagpapatawad dyan sa puso ninyo. Sabi pa ni Nelia kay Shirley, nahabol na talaga ang hininga at pinipilit pa rin na magsalita. Napadako naman ang tingin ni Nelia kay Joel na umiiyak na rin sa may likuran ni Shirley. Nginitian pa nga niya ito. Salamat at nagpakita ka pa rin sa akin. Masaya ako makita kang muli kahit sa huling pagkakataon. Masaya ako na makita kang muli, mahal ko. Sabi pa ni Nelia kay Joel kasabay ng pagtulo ng kanyang luha, lalo na sa huling sinabi niya. Huwag mo nga sabihin niya, Nelia. Magkikita pa tayo at hindi itong huli nating pagkikita. Magpagaling ka para naman makabawi pa ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Sagot ni Joel kay Nelia. Di naman na sinagot ni Nelia si Joel bagkus, binalingan niya ulit ng tingin ng kanyang mga anak na si Shirley at April na nakahawak pa rin sa kamay niya. Pinilit pa nga niyang ngumiti sa kanyang dalawang anak habang nahihirapan na talaga siyang huminga. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Tandaan niyo yan ha? Mahal na mahal kayo ng nanay. Nakangiti pang sabi ni Nelia sa kanyang mga anak kasabay ng pagpatak ng luha niya. Saka siya biglang huminga ng malalim at kasabay na rin ng dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata ang pagbagsak ng kanyang ulo. Nanlaki naman ang mata ni Shirley dahil kitang-kita niya ang paghabol ng hininga ng kanyang ina at kung paano to huminga ng malalim. Ramdam niyang unti-unti na rin bumibitaw ang kamay ng kanyang ina sa kanyang kamay kaya naman napatayo na nga siya at agad hinawakan ang maputla ng mukha ng kanyang ina. Nay? Nay! Gumising po kayo, Nay. Please, Nay, gumising po kayo. Nay, gagaling pa po kayo, 'di ba? Nay, please, gumising po kayo. Umiiyak nang sabi ni Shirley sa kanyang ina habang niyuyug na nga niya ang katawan nito pero wala na talagang response ang kanyang ina sa kanya. Kaya naman lalo siyang napahagulhol ng iyak. Nanay! Umiiyak din na tawag ni April sa kanilang ina habang hawak-hawak niya ang kamay nito. Nelia, gumising ka. Please, Nelia, gumising ka. Umiiyak na rin naman na sabi ni Joel at lumipat pa nga siya sa kabilang parte ng higaan. Agad na hinawakan ang kamay nito. Bigla namang bumukas ang pinto ng silid ni Nelia at daridani na ngang pumasok doon ng mga doktor at nurse. Kasunod din nilang pumasok si Noah kasama si Ashley at Sherwin na parang natulos na lang sa kinatatayuan nila dahil sa kanilang nakikita. Excuse me po muna, maaari po bang lumabas muna kayo ng silid para matingnan na maayos ng mga doktor ang pasyente? Pakiusap ng nurse kila Shirley. Inalalayan naman kaagad na iba pang nurse na Joel at April habang si Shirley halos ayaw nang bitawan ng kanyang ina habang nakayakap na siya dito. Kaya naman agad na siyang nilapitan ni Noah para alalayan na tumayo muna. Mabuti na lamang at sumunod si Shirley sa kanyang nobyo. Noah, si nanay. Umiiyak na sabi ni Shirley kay Noah kaya naman agad na siyang niyakap ng kanyang nobyo. Agad na rin naman ang dinala ni Noah sa labas ng silid ni Nelia si Shirley at pinaupo niya na muna ito doon. Agad din namang nagsisunod sa kanila ang mga kapatid ni Shirley, pati na rin si Joel at halos lahat sila doon, di na mapigilan pang mapaiyak dahil sa nakikita nilang kalagayan ni Nelia. Hindi ko kaya, Noah. Bakit gano'n na si nanay? Umiiyak pang muli na sabi ni Shirley, kaya naman lalo pang hinigpitan ni Noah ang pagkakayakap niya sa kanyang nobya. Shhh! Magpakatatag ka, Shirley. Kaya mo yan. Nandito lamang ako, ha? Alo ni Noah sa kanyang nobya na mahigpit ang nakayakap dito. Agad namang kinabitan ng mga aparato si Nelia sa kanyang katawan at napapailing na lamang ang mga doktor dahil wala na ngang pulso ang pasyente. Sa monitor din naka-flatline na nga ito at wala na nga talagang heartbeat. Sa labas naman ng silid ni Nelia, nagkita pa nila ang isang nurse na nagmamadali pumunta sa nurse station saka ito may kinuha doon at narinig pa nito na sinabi ang katagang code blue. Kasunod nun, kita rin nila ang pagdating pa ng ibang mga doktor at agad nga na nagsipasok ang mga to sa loob ng silid ni Nelia.
pilit namang nire-revive ng mga doktor si Nelia pero wala na talaga tong heartbeat kaya naman dineklara na nga itong patay na. Ilang minuto rin naghintay sina Shirley at ang kanyang mga kapatid sa labas ng silid ni Nelia bago to bumukas at lumabas sa isang doktor. Kaya naman dali-dali nang tumayo si Shirley at agad na lumapit sa doktor. Kamusta po si nanay? Ayos na po ba siya? Pwede na po ba kaming pumasok sa loob? Sunod-sunod pa na tanong ni Shirley sa doktor. Napabuntong hininga naman ang doktor ni Nelia, saka to malungkot at tumingin kay Shirley at sa mga kasama niya roon. I'm sorry. Ginawa naman po namin lahat ng aming makakaya at pilit nga po namin nire-revive ang pasyente pero hindi na po talaga niya kinaya at talagang bumigay na po ang kanyang katawan. Sagot ng doktor habang seryoso tong nakatingin kay Shirley. I'm sorry pero wala na po ang pasyente. Malungkot pa na sabi ng doktor. Tila naman nabingi si Shirley dahil sa sinabi ng doktor at ramdam niya na biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Buti na lamang at naging maagap si Noah at nasalo niya si Shirley bago pa ito bumagsak sa sahig. Hindi totoo yan. Buhay pa si nanay. Sabihin niyo buhay pa si nanay, hindi ba? Sabi ni Shirley kasabay ng pag-agos na masaganang luha sa kanyang mata. Agad namang niyakap ni Noah ang kanyang nobya. Di na rin naman napigilan ng mga kapatid ni Shirley ang maiyak at agad ngang yumakap ang mga ito kay Shirley. Kaya naman binitawan na muna ni Noah si Shirley at inayaan muna niyang magkakapatid. Ate, si nanay! Umiiyak na sabi ni Ashley habang nakayakap kay Shirley. Naipikit na lamang ng mariin ni Shirley ang kanyang mga mata dahil kailangan niyang magpakatatag ngayon para sa kanyang mga kapatid. Maya-maya naman tuluyan ngang pumasok na sa loob ng silid ni Nelia, sina Shirley at ang mga kapatid niya. Inalalayan pa ni Noah si Shirley dahil ramdam niya nang hihina pa ito habang magkakayakap naman sina Ashley, April at Sherwin. Sumunod din naman na pumasok si Joel sa loob ng silid ni Nelia at kita nga nila na may nakatabo ng puting tela sa buong katawan ni Nelia. Dahan-dahan naman lumapit si Shirley sa pwesto ng kanilang ina at gamit ang nanginginig na kamay nito ay dahan-dahan nga niyang ibinaba ang telang nakatabon sa mukha ng kanilang ina para makita nila ito. Hindi naman naiwasan ni Shirley na mapahagulhol muli ng iyak, lalo na makita niya ang wala ng buhay na kanilang ina. Kaya naman agad na siyang kinabig ni Noah upang yakapin dahil alam niyang di nito kayang makita ang ina nito na wala ng buhay. Napahagulhol na rin ang iyak ang iba pang kapatid ni Shirley habang nanatili itong magkakayakap. Habang si Joel naman di na nga napigilan pa ang kanyang sarili at agad nang lumapit kay Nelia na wala ng buhay at agad pa nga niya itong niyakap. Patawarin mo ako, Nelia. Kung alam ko lamang na ganito ang mangyayari sa iyo, sana pala pinahanap ko na kayo kaagad noon pa. Ang buong akala ko magaling ka na. Patawarin mo ako, Nelia. Minahal kita, totoo yun. Minahal kita, Nelia, sadyang kailangan kong balikan ang pamilya ko. At di ko na kayo kaagad na balikan ang mga anak natin. Patawarin mo ko? Humahagulgol na sabi ni Joel sa wala ng buhay na si Nelia. Lalo namang napahagulhol ng iyak si na Shirley at ang mga kapatid niya dahil sa sinabi ng kanilang ama. Kahit ano pang sabihin mo, wala nang magagawa pa ang paghingi mo ng tawad kay nanay dahil wala na siya. Hindi ka na niya naririnig pa. Galit na sigaw ni Sherwin sa kanilang ama. Tingin mo ba, may magbabago pa sa paghingi mo ng tawad ngayon kay nanay? Wala na. Dahil pinabayaan mo siya kaya lumala ang sakit niya. At pinabayaan mo rin kami dahil mas pinili mong mamuhay ng marangya. Samantalang kami naghihirap pa rin sa probinsya. Dagdag pa ni Sherwin. Agad naman na hinawakan ni Ashley si Sherwin na akbang susugurin ito ang kanilang ama dahil sa galit. Patawad. Humahagulgol naman na sabi ni Joel. Patawad? Talaga ba? Humihingi ka ng tawad ngayon. Bakit? Bigla ka bang kinain ng konsensya mo dahil sa nangyari kay nanay? Galit pa rin na sigaw ni Sherwin sa kanilang ama. Tama na, Sherwin. Tumigil ka na. Sa tingin mo ba matutuwa si nanay sa inaasal mo ngayon? Tatay pa rin natin siya at dapat mo pa rin siyang igalang. Saway na ni Shirley kay Sherwin dahil mukhang wala itong balak na tumigil kakasumbat sa kanilang ama. Oo, ate. Tatay nga natin siya pero totoo naman lahat ng sinasabi ko, ate ah. Totoo naman na wala na magagawa pa ang paghingi ng tawad niya dahil wala na si nanay. Wala na siya dahil pinabayaan at pinaasa niya lang si nanay sa lahat ng pangako niya. Umiiyak pa rin na sagot ni Sherwin kay Shirley. Kitang-kita naman ni Shirley ang galit sa mata ng kanyang kapatid na si Sherwin at naiintindihan naman niya ito.
Kumalas naman na muna siya sa pagkakayakap niya kay Noah. Sa kanya nilapitan si Sherwin, sa kanya sinapo ang mukha nito. Tama na, please, sabi ni Shirley sa kanyang kapatid, kaya naman di na napigilan pa ni Sherwin na yakapin ang ate Shirley niya. Ate, hindi ko kayang tanggapin na wala na si nanay. Umiiyak na sabi ni Sherwin. Lalo namang napaiyak si Shirley dahil doon at tinigpitan na rin niya ang pagkakayakap niya sa kanyang kapatid. Kaya natin to. Andito lang ako at hindi ko kayo pababayaan. Siguro pagod na rin si nanay kaya kahit masakit, kailangan nating tanggapin na wala na nga siya at iniwan na niya tayo. Pagpahingahin na natin siya at least ngayon, di na mahirapan si nanay. Wala na siyang sakit na mararamdaman. Sabi pa ni Shirley, kasabay ng paglandas ng masaganang luha niya. Napayakap na rin naman sina Ashley at April sa kanilang ate Shirley dahil kahit naman din sila hirap nilang tanggapin ang pagkawala ng kanilang ina. Nang medyo kalmado na silang magkakapatid, isa-isa na nilang lapitan ang wala ng buhay na katawan ni Nelia at isa-isa na nila itong hinulikan sa noo sa huling pagkakataon. Masakit man para sa kanila na mawala ang kanilang ina, kailangan na rin nilang tanggapin yon paunti-unti. Ang iniisip na nga lamang nila ngayon, wala ng sakit na mararamdaman ang kanilang ina. Agad namang ipinaayos ng pamilya ni Noah ang labi ng katawan ni Nelia dahil ang gusto ni na Shirley sa kanilang probinsya ilibing ang kanilang ina, kung saan nakalibing din ang kanilang lola Helen, kaya naman agad yung pinaasikaso ng magulang ni Noah. Gusto pa nga sanang tumutol ni Joel doon dahil ang gusto niya sana siya nang bahala sa pagpapalibing ni Nelia para makabawi man lang siya dito kahit sa ganoong paraan man lang. Pero ayaw pumayag ng ibang kapatid ni Shirley kaya wala ring nagawa pa si Joel. Kaya kahit nahihiya na sila sa pamilya ni Noah, hinayaan na lamang nila na ang mga ito na ang mag-asikaso sa kanilang ina. Ilang araw lang din naman ay binurol si Nelia at agad na nga itong inihatid sa huling hantungan nito.